The Constitution requires that the tax measures emanate from the House. So I have to wait for the House to pass their bill on third reading and transmit to the Senate. So the hearing we can initiate, which we did, but I won't be able to sponsor it until the House passes their version. Natapos na ngayong araw ng Senate Committee on Ways and Means ang pagdinig kaugnay ng hiling na kapangyarihan ng Pangulo para bawasan o suspendehin ang pagpapataw ng excise tax sa langis. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Pia Cayetano, bagaman natapos na nila ang pagtalakay sa panukala, kailangan munang maipasa ng Kamara ang kanilang bersyon bago ito mapag-usapan sa plenaryo ng Senado. Habang hinihintay ito, iginiit ng senadora na mas mabisa ang 1-month average na basehan sa presyo ng langis upang mas mabilis na makatugon ang pamahalaan sa pabago-bagong halaga nito sa merkado. So yung ideal para sa akin, which sinabi ko din sa DOF, is that a 1-month average. Kasi kung mas mahaba doon, ang tagal na nga, ang hindi na masyado relevant ang price kung masyadong mahaba yung average period. So if you make it a 1-month average, then makikita agad na yung pagtaas ng presyo, marereflect ka agad. Hindi rin dapat masyadong mahaba kasi for example, tapos na gera, and of course lahat tayo gusto natin matapos na yan. Natapos na yung gera, so balik sa normal. Pero we have to wait for a 2-month average. So ang tagal bababa nun ng 80 kasi ilang araw, ilang linggo nang mataas yung presyo, right? So we shouldn't have, the period shouldn't be so long para relevant yung presyo. Kumpiyansa naman si Senator Cayetano na maipasa agad ito sa Senado sa oras na matanggap nila ang bersyon mula sa House of Representatives. Yes, certified. Kaya naman. Tsaka I think on board naman ng mga kasama natin na pag sinabing priority, kahit magdamagan kami magdebate, kaya naman ipasa. Samantala, tiniyak naman ni Senate President Vicente Tito Sotto III na hindi sila magdadalawang isip na humiling ng special session sa Pangulo kung kapusin sila sa oras para maipasa ang panukala. Yung pinag-uusapan nila today, ng committee, may posibilidad dyan na mapa-aspect namin yan next week. In the event na hindi at kailangan mapipilitan kaming mag-special session, ihilingin ko sa Presidente na i-declare niya. Kasi we cannot declare special session. We can only, the only declaration allowed for the Senate and Congress is an additional 3 days from each other. Parang ginawa namin sa budget. Extend. Ganun lang. Pero for a special session during a break, it's only the President to make all that. Yun ang sinasabi ng Konstitusyon. Inaasahang higit 130 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan mula Mayo hanggang Disyembre kung itutuloy ang pagbaba o suspensyon ng buwis sa langis ayon sa Department of Finance. Kaya para sa Ways and Means Committee Chair, kailangang maging maingat sa desisyong ito dahil ang kapalit nito ay ang kakulangan sa pondo para sa taong bayan maging sa pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.